mga kaibigan, magbabasa na tayo ng Biblia mga kaibigan. Babasahin natin ngayon mga kaibigan na yung Genesis Kabanata 2, versikulo 11. At sinabi dito mga kaibigan, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. So ayan mga kaibigan, doon sa nangyari sa sa halamanan sa Eden, kung sa Bisaya pa tinatawag na Panama. Sinabi ng Diyos na malaya siyang kainin ng lahat ng puno sa halamanan maliban sa isang puno. So ano nga ba mga kaibigan ang isang puno na sinasabi? Basahin natin ng 12 versikulo. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ito ay kumain ay siyang na mamamatay ka. So ito ang nangyari mga kaibigan, kung bakit ang tao sa mundo ito ay hindi nabubuhay ng habang buhay kung hindi ay nagitasyon ng mga kaibigan. Dahil sa paglabag sa patakaran, dahil sila ay kumain ng punong kahoy na nakapag bibigay ng kaalaman at pagkilala ng tama at mali. Ito ay dahil sa paglabag ng patakaran. Kaya nga sinasabi ang lahat ng paglabag ay hindi mabuti sa tao. Kapag ikaw ay lumabag sa batas, kapag ikaw ay lumabag sa patakaran, malamang hindi pinagbuti ng tao. Sa madaling sabi, ang paglabag sa patakaran, o sabihin na lang natin, ang paglabag sa rules and regulation ay hindi pagiging mabuti kung hindi. Hindi pagiging mabuti kung hindi pagiging masama. O kaya pagpapakita ng hindi mabuting lugar, kaya ka lumabag sa patakaran. Dahil kung ikaw ay mabuti, hindi ka lalabas. Kaya ayan ang nangyari ng panahon ngayon. Sinabihan na nga sila na huwag kang kakain. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun ay siya ay mamamatay. Alam niya, kung hindi siya kumain noon, ay hindi mabubuo na mabuksan ang kanilang tao. Kasi dapat dalawa talaga sila. Kung hinayaan niya o kaya isinaway niya si Eva na huwag kumain, kaya kahit sabihin na natin magkain ng si Eva, kung hindi siya kumain, hindi mabubuksan dahil sila ay kasal. Ngayon, kung hindi siya kumain, hindi mabubuksan ang kanilang kaalaman at pagkilala ng isang. Ang Diyos na ang nakakaalam, pero dahil na inunahan nila o hinayaan na lang ng Panginoon Diyos, ang nangyari ito ay nakakalit. Magiging kapalit ay ang buhay ng tao ay hindi mo na natiling buhay dito sa mundo ng bagay. Kaya ang nangyari, tayo ngayon ay umabot na ng ilang taon. Buti na nga ang mga sinawal ng tao, kagaya nila Niaga, Sinuri, umabot pa ng 600 at umabot pa nga ng 800 taon. Umabot sila na pumanaw sa mundo. Hindi kagaya ng ating kasalukuyang panahon, ang pinakamataas na limit sa atin ay 120. Ngunit bihira na lang ang nakakarating sa ganitong edad na. Yun ay hindi dahil sa sila ay kumain ng puno na nagbibigay ng kaalaman. Kung dapat bubukas ng kaalaman ng tao sa pagkilala ng tama. Ito ay dahil sa paglabag sa tao. Kaya nangyayari ang bagay. At
Kagaya ng tao ngayon, hindi siya makukulong kung hindi siya lumabag sa patakaran. Kahit sabihin mo, ikaw ay pumatay o nagnanakaw, pareho lang din yan, lumabag ka sa patakaran. Kaya ikaw ang nakukulong. Hindi ka nakukulong dahil gumawa ka ng masama. Ikaw ay nakukulong dahil sa paglalog sa patakaran. Kaya kung hindi ka lumabag sa patakaran, ay hindi ka sa patakaran. At kung hindi mo ginagawa ang mga bagay na nasa ilalim ng patakaran, ay ito ang magpapagod. Ayan mga kaibigan, na sana nakapagbigay ako ng konting kalamdasan. At sana si Bigyan mo rin si Bigyan ng kaibigan, subscribe sa channel. Tuwing kayo malayo mga kaibigan.